kababaihang lumilikha ng pagkain at nakakilala rin. Kababaihang lumilikha ng pagkain, suportahan, kilalain. So ngayong araw, sa buong daigdig, pinagdiriwang ang International Rural Women's Day at International World Food Day. Anong kahalagahan ng araw na ito sa atin? Ang bawat pagdiriwang ay nagpapakita ng saya, ng pag-asa, lakas at kagalingan, ng pagkabuklod, ng pagkakaisa tungo sa landas na naistahakin ng sama-sama. Panahon din ito ng pagpapalusog sa sarili, kagyat ng pagpapahinga, pagnalamlam sa mga nakamit ng munting tagumpay, at isang araw na ito sa pagpapakita ng pagkilala sa ating mga kababaihan sa kanayinan at pagpapahalaga sa pagkain na kanilang pinuproduce. Mahalaga na makinig ang gobyerno sa mga kababaihan gumagawa ng pagkain dahil tayo ang may kaalaman at karanasan upang isulong ang soberenya ng pagkain. At makamit lamang ito, at makakamit lamang ito kung may kontrol at access tayo sa paggawa at pagmamahagi ng ligtas at sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. At bagamat nagdiriwang, patuloy pa rin ang pagkilos at pakikibaka upang maging lubos ang ating pagsasaya. At ang kababaihan ang may malaking paghihirap para makaproduce tayo ng produkto o makalika tayo ng produkto ng niyog na pinagkakakitaan ng malaki ng ating bansa na hindi nakikilala ng ating gobyerno na ang mga kababaihan ang higit may malaking hirap upang magkaroon tayo ng produkto ng niyog. Ang Coco Levy po ay napakalaking pondo na inolekta noong panahon ng ama ng ating Pangulo ngayon. Sa kabila ng aming malaking kontribusyon sa pagpapakain ng madalas na kinikilala at walang kapalit, araw-araw na nakakaranas ng karahasan at paglabag sa aming karapatan. Alit, hindi masaya ang mga magniniyog sapagkat hindi ganon ang inaasahan natin para sa ating lahat. Katarungan! Hindi dahas! Hindi dahas! Katarungan! Ang mga balakid, ang mga usaping bumabangga sa mithiin ay kailangan buwagin upang makamit ang kagalingan at hustisya para sa lahat. Ang banta ng corporate encroachment sa mga municipal waters na sa halip na nakalaan sa ating artisanal fisher folk. Ang likidasyon ng mga ari-arian ng lupa ay pinamamahagi sa ilalim ng reformang agraryo. Ang paghihimasok sa mga lupang katutubo sa konteksto ng build at usapin ng paggamit ng pera ng bayan bilang confidential funds, pondong dapat ilaan para sa mga programa at proyektong nakabubuti at magpapaunlad sa kalagayan ng magsasaka, mangingisda at katutubo. Samahan ninyo kami sa araw na ito upang ipagbunyi ang mga kababaihan sa nayon sa patuloy na pagkilos at pakikibaka upang marinig ang kanilang tinig at makamit ang tunay na tagumpay. Magandang araw at mabuhay tayong lahat! Nandito na naman tayo ulit ang pagkalipas ng halos sobra 3 dekada ng pakikibaga sa tunay na pagkakaroon ng lupa. Sa karanasan, tayo ay pinahagian na ng lupa. Subalit, ang suporta na para sa mga magsasaka na binigyan ng lupa ay wala. Kaya, after more than 3 dekada, ang lupa na napapunta sa mga magsasaka ay naibalik na naman kapunta sa mga landowner. Kasi nga, sinangla, binenta, dahil wala namang suporta para sa kanila. Subalit, ang tanong, sinong makikinabang nun? Saan na ba ngayon ang lupa? Tinatanong ba ng DARN kung yung lupa na ipinamigay nila ay nandyan pa rin siya ngayon sa kamay ng mga magsasakang nagkaroon lang ng papel? Papel! Hindi totoong lupa dahil
pagdating nung papel, pwede na nilang ibenta kasi wala namang suporta na ibinibigay sa kanila. Tulungan niyo po kami na harapin at itigil ang mga kasong ibinabato sa kababaihang mga magsasaka. Pangalagaan po natin ang ating kapaligiran. Pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Paano mangyayari ito kung patuloy niyong ibinibigay sa mga minahan? Mainam po ba ang kita kaysa sa pera? At ano na dar? Binabayaan niyo na ang mga magsasaka. Hindi kami kriminal! Isa ang Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific dahil kung ang mga kababaihan, ang mga magsasaka ay tatanggalan ng lupa, ang mga mangingisda ay wala ng maisda dahil inaagaw ng China at ang ating kalikasan ay tuluyan na makakalbog. Napakarami sa ating mga kababaihan at kabataan ay magiging vulnerable sa pagkakalakal ng katawan patungo sa prostitution. Ito ay hindi natin ginugusto, pero ang karahasan sa mga kababaihan ay lalong lumalala habang nawawalan ng pagkain, nawawalan ng lupa, nawawalan ng likas na yaman. Pangalawa, nais ko pong bigyang diin na ang pang-aagaw sa yaman ng bayan ay karumal-dumal. Mga vloggers, upang makita po ang ating... Magandang umaga po! So ang prioridad po ng 1995 Mining Act ay ma-harness ang capacity ng ating minerals imbis na i-improve ang ating agricultural capacity. Ang ating panawagan sa DNR, sa ating pamahalaan, ay i-prioritize po ang pagkain, lalo na't nakikita natin ngayon na pataas po ang presyo ng bigas. At nakikita po sa susunod na taon, mas lalo pa pong titindi dahil marami pong bansa ang ayaw na mag-import sa atin ng pagkain. Aanhin yung mina, aanhin yung pera, pagkain muna. Sana yung aming lupain at yung likas na yaman ay maprotektahan upang mananatili sa amin sa kabundukan. Sana yung aming water seed ay hindi yung sisirain dahil doon lang kami nakaproteksyonan upang mananatili ang aming kabundukan na makikita sa aming next generation sa aming buong tribo sa Mindanao. Kaya po atin pong ipanawagan na itigil na ang mina! Pagkain! Pagkain! Hindi mina! Magsasaka kami! Hindi kriminal! Ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka kababaihan sa gayon. Simple lang naman ang ating mga hinaing na gusto nating marinig ng ating mga nasa ahensya, lalo na sa Department of Agriculture, ang ating mga hinaing na tayong mga babaeng magsasaka, mangingisda, mga katutubo ay respetuhin at maibalik ang ating karapatang mabuhay na may dignidad at may respeto. Ang ahinsang gobyerno nagsisiguro nga magkaada ang pagkaon ang aton mamamayang Pilipino. Napakalaki po ng pondo ng Department of Agriculture sa pamamahagi ng makinarya. Pero noon po ang sinasabi ni Ate Fe, ang mga nagpapamigay po ay hindi naman angkop, hindi akma. Mga traktora, mga halimaw, mga makinarya na ginastusan pero kinakalawang na. At ito pa po ang mas masakit, mga kasama. Sabi po ng COA, meron daw pong 20 to 23 billion na hindi may paliwanag na pondo ang Department of Agriculture. Abay, pagkakaraming pera ho ng Department of Agriculture. Mga kasama, ang ating ginagawang protesta ngayong umaga ay napakahalaga dahil napaka-basic. Pagkain ang kailangan natin. Kaya mga kasama, kailangan natin sumigaw, kailangan natin magreklamo sa kay BBM dahil sobra na ang kahirapan, kagutuman na ating dinadanas sa ating bansa ngayon. Kaya mga kasama, hindi lang yan ang problema natin, isang tambak na
nagsisimula pa lang sa sikmura ang problema natin. Paano yung iba pa natin problema? Sa klima, sa trabaho, sa tax, debt, kung anong-anong problema natin na nakaka-epekto sa buhay natin lahat. Nagkaka-Isabel, nagkaka-Bitrisin, ang mga kababaihan, kasama na rin ang kalalakihan mula sa kanayunan at kalungsuran. Pagkain muna! Bago kita! Hindi po sagot ang pag-angkat sa ibang bansa. Mayaman po ang bansang Pilipinas. Mayaman po ang lupa ng Pilipinas. Suporta po galing sa gobyerno ang aming kailangan. Hindi importasyon! Hindi importasyon. Lokal na produksyon! Presyo ng bigas. Ibaba! Ibaba! Presyo ng palay. Itaas! Itaas! Hindi kriminal! Magsasaka kami. Hindi kriminal. Paglilinang. Hindi panlilinlang. Karapatan. Hindi dahas. Karapatan.